Sinabi ng guro sa'yo, maghanap ng trabaho, tama? May trabaho ako dito, bagay sa'yo. Sige. Junior, tao ng cultivation, araw-araw gumawa ng kabutihan. Mabubuhay ba to? Nasa iyo na. Senior. Ano, Chongqi? Ano, Chongqi? Hugis ng panahon. Sa katawan ng taong ito, may hininga ng dragon pala. Tiyak na isang taong pinagpala at mayaman. Pero bakit napakahina nito? Mahina ang pangangatawan. Araw, buwan, bituin, liwanag ng langit at lupa. Kabutihan sa puso, pagpapala ibabalik. Basag. Tapos na. Maikling buhay. Nakasalubong mo ako. Swerte mo. Hala, Ihuan wine pala ito. May aphrodisiac. Bakit parang lalo akong nauuhaw habang umiinom? Ang init. Master. Yung sira-sirang poste sa bubong, bumagsak na naman ba? Master. Matagumpay na naging immortal ang iyong estudyante. At nakita ko pa ang gwapo kong kuya na immortal. Babae, ikaw ang may gusto nito. Wow, eh. Kagabi kami. Guro, naging matagumpay ang iyong estudyante sa paglipad bilang diwata. At nakita ko ang magandang lalaking diwata. Sa unang araw pagbaba ng bundok, ginulo ko ang isang lalaki. Malaking problema ito. Malaking problema. Hindi naman siguro siya magre-report sa pulis para arestuhin ako. Hindi pwede. Kailangan kong makita ang itsura niya. Kung sakaling magkita kami sa hinaharap, kailangan kong umiwas sa kanya. Hindi ko inaasahan, yung tanga kong kapatid na babae sa pag-aaral, ay sakto palang magkatugma ang kapalaran, nung maikling buhay na yun.
Hindi naman siya yung maikling buhay na yun. Ang natulugan niya, no? Nakakasuwail. Boss Fu. Gamitin ang lahat ng paraan para hanapin ang babaeng may daladalang jade na may dragon na nagdala ng swerte sa akin kagabi. Opo. Yung maikling buhay na nagdala ng swerte kagabi ay si Fu Tingchen pala, ang pinakamayamang developer sa Jiangcheng. Saan ka galing? Hoy, hindi mo ba nakasama yung kawawang lalaking? Yun, di ba? Huwag mo sanang sasabihin kay Master. Kung malaman ni Master na sa unang araw ko pa lang sa labas, ay nakatulog na ako sa isang lalaki. Siya, hindi niya ako patatawarin. Pwede naman. Salamat, ate. Pero, alam mo ba kung sino yung lalaking yun? Lasing na kasi ako. Hindi ko na maalala. Ngayon, ang gusto ko lang ay kumita ng maayos para sa pagtanda ni Master. Ate, maliligo muna ako. Gago. Itong napakalaking oportunidad, di mo tinanggap. Huwag mo na akong sisihin. Nahanap mo na ba siya? Paumanhin. Wala pa. Hanapin mo siya sa loob ng 3 araw. Kung hindi, mag-resign ka na lang. Opo. Sino ka nga ba? Nasaan ka nga ba? Masipag at matyaga, matibay sa pressure. Ang sinasabi nitong, ay ako nga ba? Hinayaan mo pa na ibenta sa akin ang bahay na multo. Ngayon, kailangan ko ng paliwanag. Kung hindi, hindi ka magiging komportable. Ikaw, walang konsensyang salesperson. Gusto mo ba ako mamatay? Mga tao, pakiusap, tingnan ninyo ang sitwasyon. Bago kami tumira sa bahay kasama ang asawa ko. Malusog ang katawan namin. Sa loob ng hindi pa kalahating buwan, ang tailbone ko ay nabali. Ang asawa ko, at naging vegetative state din siya. Sa tingin ko, nakita mo na bumaba ang presyo ng bahay. Sinadya mong lokohin kami. Guard. Tama ang sinasabi niya. Ang bahay ay may problema talaga. Malayo pa, naamoy ko na, ang amoy ng kahirapan mo. Kasama mo ang matandang babae, hindi ba? Ikaw ay may kapalaran ng pagiging malas at solo. Ang mother mo namatay sa paglabas mo. Ang father mo nabangga ng sasakyan habang sinusubukan kang iligtas. Ang asawa mo naghanap ng transgender. At iniwan ka. Ang pamilya mo ay malas. Ang buhay mo ay puno ng paghihirap. Ikaw. May bad breath ka pa. Ang bahay ninyo ay nakatira sa Fujiayuan Building 5 Unit 2604, tama ba? Oo. Kalmado at nakatutok. Paglipat ng mundo, ilipat. Hoy, iyan ang aming klorera. Nakatayo na ako, mahal. Nakatayo na ako, mahal. Salamat, Master. Maraming salamat, Master. Boss Fu, gusto mo bang? Huwag. Tia, ang bote na ito ay galing sa libingan ng sinaunang panahon. Tulad lamang ng museo, isang lugar na puno ng mabuting swerte. Ang makakapigil dito. Sige. Pag-uwi namin, i-donate na namin ito sa museo. Sige. Tara na.
Mahirap ka, kaya mo bang bumili ng bahay? Kung hindi, umalis ka na. Huwag kang magpakitang gilas dito sa kalye. Narito ako para mag-apply. Bakit bland ka ang educational background mo? Hindi kaya, hindi ka man lang nakapagtapos ng elementarya. Bata pa lang ako, kasama ko na ang aking master. Sa pagsasanay sa lang mauntain. Wala akong ganyan. At saka, sa job posting ninyo, wala namang nakalagay na kailangan ng diploma. Eh ngayon, ipinagbabawal ko na, hindi tatanggapin ang walang college diploma. Anong magagawa mo? Ikaw, sinasadya mo talagang pag-initan ako. Walang diploma, naglakas loob pang mag-apply sa Foo Corporation. Doon sa kabila, naghahanap ng mga babae, hindi tumitingin ng diploma. Pwede mong subukan doon. Masamang magsalita. Sampal. Sa bibig ng aso, hindi lalabas ang garing. Bastos kang magsalita, tasampalin ka pa. Guard, itapon ninyo siya. Ikaw, Sino ang may lakas ng loob? Mr. Fu. Kailan pa nagkaroon ng discrimination sa edukasyon ang Few Corporation? Mr. Fu, natatakot lang ako na kapag may mga taong walang diploma na pumasok, baka isipin ng mga kliyente, hindi kami profesional, masisira ang reputasyon ng kumpanya. Ang mga taong katulad mo, mapagmalaki at mapanira. Ang tunay na nakasisira sa reputasyon ng kumpanya. Pulutin mo ang resume. Linisin mo, ipagbigay alam mo sa kanya. Nagsorry ka. Pasensya po. Ang bait mo pa nga. 1,000,000 pesos ang sahod kada buwan. Hiwalay ang komisyon, kasama ang pagkain at tirahan, mayas, PhilHealth at iba pa. Pumapayag ka ba sa kumpanya namin? 1,000,000. Ano, mas mababa? Ah, hindi po. Papasok ako. Assistant Zhang, dalhin mo siya para magpaalis. Dalhin mo siya. Nagkamali po ako, Mr. Fu. Bigyan mo po ako ng isa pang pagkakataon, Mr. Fu. Babae ka, mamamatay kang masama. Nagiging madilim ang iyong aura. Magkakaroon ng malaking kapahamakan. Kung magagawa mo ang isang mabuting gawa araw-araw, maaari itong makapigil sa kapahamakan. Binabalaan pa ako ng babae. Ingat. Ang amoy, pamilyar. Ang pakiramdam. Pamilyar. Ikaw ba, ang tao sa gabing yon? Ang lalaking yon ba kagabi? Ikaw, Ano ang ibig mong sabihin na ako? Ginoong Fu. Ang taong hinahanap ninyo, nahanap na. paumanhin, nagkamali ako ng tao. Ihanda ang sasakyan. Opo. Nakakamatay talaga ang takot. Buti na lang hindi yung mamamatay tao. Bakit siya? Kamukhang-kamukha nung mamamatay tao kagabi. Baka naman. Impossible. Nasaan na ang jade pendant ko? Binibining Zhang, naghihintay po kayo ni Ginoong Fu sa loob. Sige. Ginoong Fu. Paano mo mapatutunayan na ikaw ang pampaswerte kong nobya? Naalala mo pa ba ito? Ang Dragon Jade Pendant. Paumanhin, lasing ako nung gabing yon. Anong gusto mong bayad pinsala? Kotse, bahay, pera. Sabihin mo lang. Ano ba ang tingin mo sa akin? Una ko yun. Gusto ko lang pakasalan ka. At maging tunay na asawa mo. Kung hindi dahil sa kanyang pampaswerte, baka ako'y tuluyan ng nakatulog.
CJ. Bukas, susunduin ka ng assistant ko, papunta sa bahay. MMHMM. Magandang araw, Binibining Zhang. Mula ngayon, tawagin niyo akong Missy. Opo. Hahaha. Ang jade pendant ko. Baka nahulog sa bahay ng mamamatay tao. Anong ginagawa mo? Pribadong lugar. Bawal pumasok. Kuya Guard, ang jade pendant ko, parang nahulog sa loob. Hanap ng jade pendant, dito nakatira ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Bawat bato at tile dito, mas mahal pa sa buhay mo. Sa tingin ko gusto mo lang pumasok para magnakaw. Ang mga kamay at paa ko, mas malinis kaysa sa puso mo. At saka, sa tingin ko ang bahay mo, hindi masyadong malinis. Ang bahay mo, madilim at nag-iipon ng tubig. Napapaligiran ng masamang espiritu. Madalas kang nagkakaproblema sa perya ngayon, di ba? Kapag pinapasok mo ako, sigurado ako, magiging maswerte ka. Ano? Where? Sa tingin ko, isang manggagaway lang. Umalis ka. Sir Fu, nakabalik ka po. Hindi pa umaalis? Opo. Okay lang ba? Bahay niya ito, ang maagang namatay na tao noong gabing iyon. Siya ang boss ko. Hoy, Boss, ito, bahay mo. bagong bili kong bahay. May problema. Ang bahay mo, may hindi malinis sa loob. Pero para sa akin, walang problema. Sige, ikaw na ang bahala. Naku, ang kwartong ito, parang iyon ang kwarto, kung saan ginawa ko ang hindi nararapat sa ibang tao. Ang hindi malinis, nandito sa loob. Nakapunta ka rito. Nandito ka na dati. Ay naku, kung malaman ng boss na sa bagong bahay niya, nagmakot ako sa iba. Ang trabaho na kakakuha ko lang, mawawala na. Paano naman mangyari yon? Ang lahat, ang landas ay tinuro ng salamin ng bagwa. CJ, tignan mo na. Ano nang ginagawa mo? Bakit nakatanga? Ano ito? Huwag kang magdaldalan, umusob. Sa paglitaw ng araw, buwan at mga bituin, ang mabuting kalooban sa puso ay nagdadala ng biyaya. Kakaiba. Hindi ba natanggal na iyon dati? Bakit bumalik? Siguro. Mag-ingat ka. May taong gustong saktan ka. Ingat. Boss, nasugatan ka. Boss, nasugatan ng masamang enerhiya. Malala ang mangyayari. Dapat agapan. Hindi kailangang hubarin sa paggamot. Ano nang kinakatakot mo? Ang peklat.
Ay naku, talagang nakasex ko ang boss ko. Kung malaman ng boss ko na natulog ako sa kanya, mawawalan ako ng trabaho at maaaring arestuhin pa. Boss, hindi ko kayang gamutin ang sugat mo. Mas mabuting, doktor ang hanapin mo para diyan. Aalis na muna ako. Ano nang kinakabahan ka? Ako, manganganak na ang master ko. Kailangan ko nang umuwi. Nako, nakalimutan kong hanapin ang jade pendant. Ito ng amoy, kapareho ng babaeng yon. Nang gabing iyon. Sabihin mo, sino ka talaga? Ako, Hindi pa alam ni Ting Chen na yung babae ng gabing iyon ay si junior sister. Kailangan kong magmadali. Gagawin ko siyang lalaki ko. isang maliit na tao lang mula sa Langlang Mountain. Isang apprentice Taoist. Nagsisinungaling ka pa. Naalala ko ang amoy mo. Ako, Ting Chen, dinalhan kita ng sabaw. Mahal, anong ginagawa mo? pwe, babaero ka pala. May asawa ka na, nanliligaw ka pa ng iba. Pero, bakit kaya parang pamilyar ang boses? May kailangan ka. Ikaw, kung ayaw mong ipakita, edi huwag. Sino bang may paki? Mahal, bakit ka nasugatan? Babaero. Enmal Zhang, hindi pa tayo kasal. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Ting Chen, ayaw mo ba sakin? Ibinigay ko na sa'yo ang puri ko. Hindi mo ako pwedeng iwan. Yung amoy mo, bakit iba sa nung gabing iyon? Baka dahil pinalitan ko yung sabon ko. Yung may amoy ng rosas. Ayoko na ayoko sa amoy ng rosas. Lumabas ka. Sa susunod, kung wala akong utos, huwag kang papasok. Sira. Nako, baka nalaman niya. 8. Ngayon kasi, gabi-gabi ka na nga lang wala sa bahay. Ako. May nililigawan ako. Nakita ko, Ikaw, anong nakita mo? sa pananamit mo pa lang, halatang may boyfriend ka na. Ang top supporter mo. Si Wang Xiaogi ang pangalan. Mahigit 50 taon na siya, kinalkula ko na. Sa huli, masisira ang pamilya niya at mamamatay siya. Napakalaking malas ng kapalaran niya. Ate, hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Ate, mahal ko siya. Hindi ko siya kayang iwan. Ang mahirap kailangan maghanap ng paraan. Ang sipag ang susi sa pagyaman. Ate, nakahanap ako ng bagong trabaho. Mula ngayon, kaya ko nang buhayin kayo ni Master. Ate, ikaw talaga. Ang galing. Oo nga pala. Ate, anong amoy yan sa'yo? Ang bango. Siguro. Sandalwood yan. Ha, ito pala. Ate, papasok na ako sa trabaho. Baka mahuli na ako. Mauna na ako. Sandalwood. Kasama ng espesyal kong pampaganya. Malapit na. Magiging lehitimong, Mrs. Presidente na ako. Ting Chen. May inihanda akong sorpresa para sa'yo.
Boss Fu, sa hapon, yung real estate conference ay malapit nang magsimula. CJ, Ting Chen, may handa akong sorpresa para sa'yo. hindi kailangan. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ay, hindi maganda. Nagagalit si manager. May dumi ba sa katawan ko? Wala naman. Eh bakit parang, nakakita siya ng nakakadiring bagay? 2 linggo ka nang walang nabebenta. Kung wala ka pa ring mabente sa buwang ito, alis ka na. Tumigil ka dyan. 1 minuto kang nahuli. Yung perfect attendance bonus mo sa buwang ito, mawawala lahat. Manager, grabe na ba yung kidney problem mo? Hindi na kayo masaya sa pagtatali? Hindi na siya makayanan, hindi na siya makayanan. Anong tinititigan nyo? Lumabas kayo at magtrabaho. Binabalaan kita, huwag kang magsalita ng kung ano-ano, ang galing-galing ko. Basta huwag lang bawasan ang sahod ko. May anting-anting ako. Hehe. Huwag mo nang uulitin yan. Sandali. Mamaya, pumunta ka sa opisina ni Boss Po at magsilbi ng tsaa. Darating na ang asawa ni Boss Po. Kung ma-offend mo siya, wala na tayong lahat. Sales agent ako, hindi katulong. Ayoko. Ayaw mo, babawasan ko ang bonus mo. Susundin po ng alipin. Hoy, sandali lang. Sinabi ko ng sandali lang. Isinara mo pa. Walang modo. Walang modo. Boss. Sasakay ka ba? Sasakay po, boss. Nagmamadali kasi ako nang umalis. Nakalimutan kong magtaya para sa sarili ko. Babaero. Ako ba ang sinisiraan mo? Hindi po, boss. Talagang hindi kita sinisiraan. Babaero ka. Ang sinisiraan ko ay ang kasamahan kong lalaki. May asawa na ito. Nagloloko pa rin sa labas. Mukha namang presentable. Pero wala namang ginagawang mabuti. Sa tingin ko, magkakasugat ang ilong at bibig niya. Magkakapasa ang mga paa. At magkakaimpeksyon ang puwit. Balang araw, hindi siya palalampasin ng Diyos. Tigil. Mali siya. Pero huwag mong dalhin ang galit mo sa trabaho. Sige po, boss. Nag-aral ka ba ng komedya? Hindi ako umiinom ng green tea. Ang hirap paglingkuran. Boss Fu, nandito na po ang misis. Boss, aalis muna ako. Huwag. Dito ka lang. At maglingkod sa akin. Ngayong gabi, talagang papasamahin ko si Puting Chen. Junior, Senior, anong ginagawa mo dito, Junior? Anong ginagawa mo rito? parang boses ni Senior Sister yung narinig ko kanina. Baka si Senior Sister ang asawa ni President Fu.
Hinahanap ng espiritu. Sumusunod sa liwanag. Hanapin. Hindi nga. Paano posible na nagtago si senior sister dito? Siguro napapagod lang ako nitong mga nakaraang araw. Humina ang aking kapangyarihan. Mukhang kailangan kong patulugin si Fu Tingchen at maging asawa ng presidente. Tingchen, ito ang sinabawang niluto ko para sa'yo. Bakit mo iniwasan si Li Qianqian? Magkakilala ba kayo? Hindi. Sumakit lang talaga yung tiyan ko kanina, kaya... Sino ba talaga yung tao sa ritual na nagpapagaling noong gabing yon? Ako. Ayoko sanang sabihin to. Magkaklase kami ni Chen Chen. Pero ginamit niya ang pangalan ng aming paaralan para mandaya at manloko. Matapos siyang palayasin, lalo pa siyang naging pasaway. Natakot lang talaga ako sa panloloko niya. Ang Li Qianqian na kilala ko ay mabait at tapat, at bukas palad sa kapwa. Iba siya sa Li Qianqian na sinasabi mo. Magkaiba talaga. Tingchen, ang ganda-ganda ng paglalarawan mo sa kanya. Baka naman nahuhumaling ka na sa kanya. Ako. Alam ko namang sanay siyang mangakit ng lalaki. Nahuhumaling ka nga sa kanya. Huwag kang magdrama. Tingchen, dahil mahal kita kaya ako nasasaktan. Halika, uminom ka ng sabaw para kumalma ka. Lumabas ka. Alas 5 pa lang ng umaga, nagluto na ako nito. Ni hindi mo man lang tiningnan. Sige, nahuhumaling ka nga talaga sa kanya, di ba? Sasabihin ko na ngayon sa lahat. Nakabit si Li Chen Chen. Tumigil ka. Wala siyang kinalaman dito. Lumabas ka. Bakit biglang napakainit? Tutulungan kita. Umalis ka. Anong ginagawa mo? Assistant Zhang. Sir Fu, okay lang po ba kayo? Sir Fu. Sir, anong gagawin ninyo? Sir Fu, nabalino kayo. Hahanap ako ng Li Chen Chen. Siyempre may paraan siya. Are, bitawan mo ako. Assistant Zhang, ano nang nangyari? Makinig ka. Sir Fu, nabalino siya. Ikaw lang ang makakapagpagaling. Ha? Ito, Pasok ka na. aray ko. Ang lakas ng masamang espiritu. Talagang nabalino siya. Araw, buwan, mga bituin, liwanag ng kalikasan. Magandang hangarin at pananampalataya, bigayay darat. Basag. 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 Kakaiba. Bakit hindi gumana? Fu Tingchen, tingnan mo ng mabuti. Hindi ako ang asawa mo.
Ang gusto ko ay ikaw. Likyan-kyan. Fu Tingchen, bitawan mo ako. Aray. Aray. Naku, ang lapit. Muntik na akong maging kabit. Tama ang sinabi ng master ko. Ang mga lalaki dito sa ibaba ng bundok, talagang parang tigre. Aha! Ginang, ito po ang bagong dating na si Li Chenchen. Hindi po siya basta-bastang tao. Unang araw pa lang sa trabaho, niligawan na niya si Jifu. Mukhang wala siyang respeto sa inyo. Mayroon akong isang property dito. Gawan mo ng paraan na may benta ito ni Li Chenchen. Kapag natapos ito, sisiguraduhin kong umasenso ka. Huwag po kayong mag-alala, Ginang. Ngayong pagkakataon, si Li Chenchen na ito, hindi na siya makakatakas. Junior sister, dahil hadlang ka sa kinabukasan ko. Hindi kita pwedeng pabayaan. Li Chenchen, lumabas ka riyan. Oy. GP30, hindi ko alam na narito kayo. HMM, ano po ang pakay ninyo kay Chenchen? HMH. HMM. Hulihin ninyo siya. Hulihin siya. Ha? Bakit? Niloko mo ako para bumili ng bahay na sinasabing may multo? Naingkanto ang anak kong lalaki. Araw-araw may hawak na kutsilyo at hinahabol kami para saksakin. Pagbabayaran mo ito ng buhay mo. Mali ang pagkakilala mo sa akin. Hindi ko ibebenta ang ganoong bahay sa kahit na sino. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin? Ito ang kontrata. Nandito ang pirma mo. CN. Yung anteng-anteng na binigay mo noon, sobrang epektibo talaga. Ngayon, yung pinirmahan natin, yung napakalaking mansion, ibibigay ko sa'yo ang kredito. Salamat, manager. Pupunta na ako ngayon para i-inspect. Huwag na. Yung kliyente mo, papunta na rito. Na-inspect ko na ang bahay para sa'yo. Walang problema, pirmahan mo na lang ito, at tapos na. Ang bait mo talaga, manager. Hihihi. Kung pagsasama-samahin ang lahat ng bahay na may multo sa Jiangsheng, wala pa rin sa lala nito. Sino man ang tumira dito, mababaliw. Dalhin niyo siya. Hoy, bitawan mo ako. Sino ang maglakas loob na hawakan siya? Pamarang ka sa ginagawa ko. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang tao ko, si King Chen. Walang sino mang dapat kumalabi. Siya ay empleyado ko. Kapag nanakit ng aso, dapat tingnan ang may-ari. Dala ko ngayon ang 100 bilyon. Para tingnan ang kakayahan ng Siagwo. Sa tingin ko, ang Siagwo ay hindi karapat-dapat sa investment ko. Ang Migo, wala pang 100 taon ang kasaysayan. Sapat ba para tingnan ang daksya? Aray, hindi ba masarap ang pera? At saka, kung makakatulong sa Xiago, at bahay ng grupo namin ang nabenta, ako ang aayos. Presidente po, nag-check ako. Ang bahay talaga ay haunted. At kalahating taon na ang nakalipas. 5 tao ang namatay. Sinabi ng asawa ni Presidente po. Ito ay nagtitipon ng 7 masamang espiritu. Kaya abangan, inggit, galit, katamaran, kasakiman, kalakihan, kalibugan, personal na namamahala. Kapag pumasok si Li Chenchen sa bahay, siguradong mamamatay. Hindi mo dapat ipagsapalaran ang buhay mo.
Ang anak ko, nakakulong pa sa bahay na ito. Mga taga Siyagwo. Hindi kayang panagutan ang ginawa. Mga walang kwenta. Ako na. Huwag kang mag-alala. Ang anak ko ay nasa bahay. Saglit, iligtas mo siya. Mag-ingat. Walang makakapasok na masamang espiritu. Walang makakalaban na kapangyarihan. Ang espiritual na lakas ay nagtitipon upang protektahan ang katawan ko. Ayos lang ba? Ayos lang ako. Li Chien, papahamak kita. Walang matitirhan. Kakaiba talaga ang bahay na ito. Diretso akong pasok. Layo kayo. Ang anak ko, kahit konting problema, pananagutan mo. Ang lakas ay tulad ng bahaghari. Ang masasamang espiritu ay natatakot. Nais ko ang kapayapaan para sa lahat. Ipakita ang kapangyarihan sa pag-alis ng masama. Sunduin ang espada. Basag. Ang dilim ay sumasakop sa araw. Ang masasamang espiritu ay nagtitipon. Sumpa ang nakalakip. Natatakot ang lahat ng buhay. Wala na. Si Li Chen ngayon, mamamatay talaga siya. Baka nagalit siya sa mga masasamang espiritu. Baka tayo madamay. Manggagaway ng Shagwo. Pinapatay niya ang anak ko. Ibalik ko ang anak ko. Anak. Jipo. Mukhang delikado si Ginang. Li, masyadong malakas ang masamang hangin. Umalis na po kayo. Bitawan mo. Papasok ako para iligtas siya. Li Chen, mamatay ka na. Kian. Maraming pakialam. Mamamatay kayong lahat ngayon. Kian.
Paano posible yun? Siya pala ang may kapalaran ng Diyos ang Ju Chen Xuano. Lin, Bing, Dao, Ze, Jai, Zen, Lai Qian, Sei, Ho. Oh my God. Oh my God. Totoo nga, hindi ako nilinlang ng master ko. Ang taong may dragon energy ay makakatulong sa pag-akyat ko. Oh, anak ko. Oh. Ha 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 ha. Aray. Boss, salamat sa pagtulong sa pag-akyat ko. Talagang hindi ko inaasahan na handa kang magsakripisyo at sumugod para iligtas ako. Natatakot lang ako na masaktan ka. Kung mamatay ka, makakaapekto iyon sa akin. Paano na ang Fubran? Nag-aalala ka ba sa akin? Ayoko lang na ituring yon bilang work-related injury. Pwe, kapitalistang aso. Diyosa. Wow. Ha ha ha. Presidente Fu. Bilang pasasalamat sa Diyosa, desidido akong ay lalaan ng buo ang 10 bilyong pondo sa Siya Guo. Mabuti naman at may malay ka. Kung gayon, hindi na ako makakaabala. Uwi na ako. Manager Zhao, Presidente Fu. dahil sa palpak mong pagtingin sa property, napahamak ang kasamahan mo, ibaba ka bilang tagalinis. Si Li Qianqian, matapang na nagpugot sa maligno, nakakuha ng investimento sa Xiago, itaas bilang sales manager, may sweldo na 50,000 pesos, at bonus na 1 milyon. Salamat, boss. Ang bait-bait mo talaga sa akin. Para kang aking Diyos ng yaman. Salamat po, boss. Sobra ang bait mo sa akin. Para kang swerte ko. Boss, pasensya na po. Masyado akong na-excite. Muntik na mawala ang pagiging gentleman mo. Sorry. Huwag kang mag-alala. Kahit gusto mong mag-kiss, hindi ako papayag. Ako. Senior. Senior, bakit ka nandito? Sinabi sa akin ni Zhao Jiao na umalis ka sa bundok. Dumaan lang para bisitahin ka. Marami kang pinagdaanan sa labas. Tignan mo, pamayat ka. Oo nga, silang dalawa, bagay sila. Parehong Daoist. Nagpapaskil ng charms, nag-aalis ng evil spirits. Golden boy and girl, magkatulad. Tara, kain tayo. Li Qianqian. Senior mo siya, bakit hindi mo sinabi? Kuya mo pala siya. Bakit hindi mo nabanggit? Boss, ito ang kuya ko sa pag-aaral, si Liu Anbay. Siya ang pinakagwapo at pinakamahusay na Taoist priest sa aming templo. Lahat ng babae sa Langlang Mountain ay gusto siya. Lahat? Kumusta? Ginoong Li, saan po kayo nagtatrabaho? Ako'y isang Daoist na kung saan-saan lamang tumitigil. Edi walang trabaho. Anong walang trabaho? Tinatawag yan na paglilingkod sa sangkatauhan. Napakadakilan yan. Kung ganoon kagaling si Ginoong Li. Nakabili ka na ba ng bahay? Ang mga Daoist, saan man ay tahanan. Edi sa ilalim ng tulay na lang matutulog ang mag-asawa't anak. Boss, kuya, kapag mayaman na ako, bibilhan kita ng bahay. Mabait ka talaga. Li Qianqian, ikaw pa ang nag-aalok. Ako, Kung ganyan ka katutok sa akin, ano ba ang mataas na posisyon mo? Wala naman. Ako lang ang pinakamayaman sa Jiangsheng. Mga assets lang nalampas sa 1 bilyon. Sa hinaharap, hindi ko talaga papayagan. Nasa papag lang matulog ang mag-asawa't anak. Umalis na sila. Presidente Fu. Narinig mo ba, yung tunog ng pagngangalit ng ngipin? Ihanda ang kotse. Opo. Boss Fu, nasa sarili ninyong restaurant kayo. Bakit parang nagtatago pa rin kayo? Ini-inspeksyon ko lang ang restaurant.
Ano to, mga kulam? Wala akong maintindihan kahit isang salita. Ngayon, hindi ka marunong mag-Ingles. Hindi ka yata nakapagtapos ng elementarya. High-class na restaurant ito. Sa kabilang kalye, may mga carinderia. Mas bagay sa inyo doon. Ano? Ngayon, kailangan may diploma para makakain. Mula ngayon, sa restaurant ko, lahat ng menu ay dapat nasa Chinese. At saka, palayasin niyo itong asong pastol sa restaurant ko. Opo. Pasensya na po, kasalanan namin ito. Ito po ang menu sa Chinese. Tanggang walang malay. Hindi mo ba alam na tao siya ng boss? Tinanggal ka na. Miss, pasensya na po. Ako ang walang malay. Ako ang walang kontrol sa bibig. Dapat akong paluin. Malabo ang career line mo. Mahirap ang kinabukasan mo. Kung hindi mo babaguhin ang pagiging suplado mo, hindi ka unlad habang buhay. Narinig mo ba? Alice, Hay! Kuya, ikaw na ang pumili. Gusto ko lahat. sige. Orderin ko ang paborito mo. Ito, gusto mo to. Boss Fo, mukhang naging parte ka na ng date play nila. Kumakain ba kayo ng hilaw na karne sa lugar ninyo? Tartar steak po ito. Mas masarap po kapag hilaw. Kunin mo ang pinakamagandang steak at ihawan dito sa restaurant. Ako mismo ang magluluto para sa kanya. Ang galing mo talaga, kuya. Ate, tikman mo kung tama ang luto nito. Huwag, Boss, ano nang ginagawa mo rito? Likyan-kyan. Hindi mo pa tapos ang trabaho mo ngayon. Umuwi ka at mag-overtime. Ito, napakagandang karne nito. Bigyan mo naman ako ng isang subo. Ay, ang steak ko. Work love. Hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi ito tapos. Kupal na kapitalista. Ang steak ko naman. Boss, ang perang ito, hindi naman ibabawas sa sahod ko to, ha? Ito ay pagkain para sa nag-overtime. Wala para sa'yo. Lumabas ka. Dahan-dahan lang, baka mabilaukan ka. Boss, hindi ako iinom nito. Madaling magkakamali. Anong kamalian? Makatulog sa boss. Sayang, ang isang basong ito ay nagkakahalaga ng 80,000. Talagang 80,000 pesos ang halaga ng alak na to. Sulit na sulit. Isa pa. Likyan-kyan. Talagang pera lang nasa isip mo. Hindi ka naman pala marunong uminom, isang bote pa ang inubos mo. Buwisit. Noong huli, hindi kita nakilalang mabuti. Noong huli, Ngayong pagkakataon, titignan kitang mabuti.
Yung lupa sa silangang bahagi ng lungsod, kapag naaprubahan na, target na simulan sa Setyembre ng susunod na taon. Nakatulog na naman ako sa boss ko. Fuzong, sige po, mauna na kayo. Fuzong, hintayin ko na lang po matapos kayo. Fuzong, ingatan po ninyo ang katawan. Boss, kagabi, nagawa ba kita? Kagabi. Ang wild mo. Matapos gawin ako, takas ka agad. Ano na lang ako? Ituring mo na lang. Malas mo. Kagabi. Grabe ang ginawa mo sakin. Halimaw, saan ka tatakbo? Nasaan na yung halimaw? Bakit nawala? Ako. Tigilan mo nga yan. Mahuhuli rin kita. Wala na. Ang dami kong nasirang gamit mo. Ibigin sabihin, magtatrabaho ako sa iyo habang buhay. Pwede naman. Ginabi po kagabi, si Boss Po, ay may dinalang babae sa opisina. Magkasama silang dalawa magdamag. Kaninang umaga, sa meeting, nakita ng lahat ng shareholders. Likyan-kyan. Li Chen. Sabi mo, tatahakin ang tamang landas. Kikita ng malinis. Pero sa tingin ko. Hoy, senior. Tayo at ang junior natin. Ay magsama-sama tayo. Li Chen. Matagal ka nang gusto ng senior mo. Itong pabangong ito. Ang magtutulak sa inyong magkasala. At hindi ka na muling makikipag-agawan sa akin ng lalaki. Senior, pasensya na. Na-late kami. Hindi naman late. Matagal na tayong hindi nagkita-kita. Mag-enjoy tayo ngayon. CJ. Senior, simula nang magka-boyfriend ka, bihira na lang kitang makita. Kailan mo ba dadalhin ang boyfriend mo para makilala namin? Makikilala nyo rin. Pupunta muna ako sa CR. Mag-usap muna kayo. CJ. Senior, anong nangyari sa iyo? Junior. Ako. Nasaan si Likyan-kyan? Bakit hindi ko siya nakita ngayong hapon? May nakakita, kay Li Chen, na lumabas kasama si Li Yuanbai kaninang hapon. 3 minuto. Gusto kong malaman kung nasaan sila ngayon. Opo. Li Yuanbai. Kian. Fu Tingchen, tulungan mo ako. Ting Chen. Senior, anong nangyari sa inyo ni Junior?
Zhao Jiao, hindi ba sinabi mo na gusto ako ni Junior? Pero, paano siya sa boss niya? May pamilya na ang boss niya. Tiyak na gusto ka ni Junior. Fu Tingchen. Masyado kang kampante na makipag-isang kwarto sa lalaki. Li Qianqian, masyado bang tiwala sa magic mo, o masyadong kampante ka sa mga lalaki? Ako. Fu Tingchen, nababaliw ka ba? Ano nang gagawin mo? Bitawan mo ako. Mula ngayon, mag-ingat ka sa mga lalaki. Mag-iingat ako, lalo na sa mga katulad mo. Alamin mo ang nangyari ngayon. Opo, Mr. Fu. Ting Chen, tungkol sa nangyari ngayong gabi, pwede kong ipaliwanag. Ipaliwanag. Ito, paano mo ipapaliwanag? Zhang Jiao, kung hindi ako dumating agad ngayon, sinira mo ang dignidad ng isang babae. Ting Chen, nagkamali ako. Talagang alam kong nagkamali ako. Ang ginawa ko. Dahil sobrang mahal kita. Mahal mo ang pera o ako, malinaw na malinaw sa akin. Ito ay chicken na 5 milyon, binibigyan kita ng 2 pagpipilian. Dala ang 5 milyon, magpakailanman kang lumayo. O ipapulis kita, para mag-isip-isip sa loob. Ting Chen, hindi mo ako dapat tratuhin ng ganito. Ang dignidad ko, ang una kong pagkakataon, lahat ibinigay ko sa'yo. Kapag naaalala ko ang tao sa gabing yon, na ikaw ang masamang ugali, mapanlinlang na babae, nandidiri ako, hindi kita makakasama habang buhay. Maghiwalay tayo ng maayos. Makasama habang buhay ang Li Chen. Gusto mo na yun, tama. Siya, galing sa liblib na lugar. Walang pinag-aralan, walang edukasyon. Sa ano ako hindi katumbas niya. Galing siya sa liblib na lugar, dapat sirain mo. Walang pinag-aralan, walang edukasyon, mas mababa siya sa'yo. Sasabihin ko sa'yo, Li Qianqian ay hindi mas mababa sa kahit sino. Ipak mo agad ang mga gamit mo, umalis ka agad sa bahay ko. Li Chen. Hindi ko hahayaan na kunin mo ang lalaki ko. Okay, perpekto. Kuya, handang-handa na ang lahat. Ikaw na ang bahala sa susunod. Kuya, bakit kayo nandito? Nene, dumating si kuya para humingi ng tawad sa'yo. Nagluto pa siya ng mga paborito mong pagkain. Nene, tikman mo itong laziji. Kumusta ang lasa? Alaynan. Salamat, kuya. Nene, hindi mo pa ba napapatawad si kuya? Ako, Nene, no-lesson lang ako noon kaya. Pero totoo, mahal kita, kaya gusto kong panagutan ng responsibilidad ko. Nene, pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataong alagaan ka? kuya, ako. Nene, kung ayaw mong tanggapin ang proposal ko, okay lang. Pero bakit kasama ka? Hindi, kuya. Masama ang pakiramdam ng tiyan ko nitong mga nakaraang araw. Meteorological transformation. Manifest. Nene, buntis ka. Buntis ako. Baka. Dahil sa gabing iyon? Kaibigan, pagkatapos mong bumaba, may nanakit sa'yo? Sabihin mo sa akin sino talaga siya. Kuya, walang nanakit sa akin. Ako ang nanakit sa iba. Nung gabing bumaba ako, nalasing ako. Kaya, nakasama ko ang isang lalaki. Kung bastardo nga, ipalaglag mo. Pumunta ka sa ospital ngayon.
Ay, hindi. Ipinapanatili ko ang bata. Ang anak ko, ako mismo ay isang inampon. Ayokong maging inang nag-iwan ng anak. Buntis bago magpakasal. Pagkapanganak, siya ay batang walang ama. Sa Langlang Mountain. Mababatikos ng lipunan ang ganito. Ate, paano mo nagsabi? Napakamasama ng sinabi mo. Ang anak ko ay hindi bastard. May ama siya. Balak mo ba? Sabihin sa ama ng bata. Ako. Hindi pa ako nakapagdesisyon. Kaibigan, ano man ang desisyon mo, susuportahan ka ng ate. Ikaw ay pinakamamahal, kaibigan. Salamat, ate. Ang bastardong bata ay hindi dapat ipanatili. Ito ang kontrata sa bahay. Ingatan mo ito. Sige. Mag-ingat. Ayos. Huwag kang umiyak, bibigyan kita ng candy ng tito. Salamat, Tito. Hindi ko kailangan ng asawa. Pero siguro, ang bata ay kailangan ng mabuting ama. Sir, ako. Buntis ako. Boss, ako ay buntis. Boss, buntis ang empleyado. Hindi naman siguro dapat patayin. Hindi ikaw si Fu Tingchen. Dumadaloy ang dugo tulad ng baha, winawasak ang hangganan at bubuksan ang kalangitan. Kontrolin ang katawan, gamitin para sa akin. Isang bangkay, dalawang buhay, napakasama at napakademonyo. Tiyak na magpapalakas ito ng aking kapangyarihan. Manatili ang kabutihan sa puso. Bumalik ang biyaya. Wasakin. Fu Tingchen. Bitawan mo ako. 3 yin ang kumukuha ng kaluluwa, 7 Shiva ang humahabol sa buhay. Putos. Fu Tingchen. Buntis ako sa anak mo. Anak. Anak. Fu Tingchen. Makinig ka ng mabuti. Buntis ako. Buntis ka. Sino ang ama ng bata? Ikaw ang buntis ko. Buntis si MS, Zhang. Boss Fu, sinabi sa akin ni MS Zhang na sabihin sa'yo, buntis siya. Ano? Likyan-kyan. Hindi mo pa natatapos ang sasabihin mo. Sino ang ama ng bata? Buntis ang asawa mo. Dapat ay asawa mo ang inaalagaan mo. Kung hindi mo sasabihin ngayon, huwag kang umalis. Boss Fu, personal na buhay ko ito. Wala kang karapatang magtanong. O gusto mo dahil buntis ako, ay tatanggalin mo na ako. Sino ang ama ng bata? Ako. Ang bata sa tiyan ng junior ko. Akin yan. Noong huli kami ng junior ko, pagkatapos malason, ay nag-propose na ako sa kanya. Totoo ang sinabi niya. Mahal. May appointment tayo sa prenatal check-up, di ba? Umuwi muna tayo. Lei Chen, huling tanong ko na ito sa'yo. Sino ang ama ng bata? Gusto kong ikaw mismo ang magsabi sa akin. Tama ang sinabi niya. Ang dinadala ko ay ang kanyang anak. Boss, pwede na ba akong umalis ngayon?
Kuya, pasensya na. Umaarte lang ako kanina. Huwag mong seryosohin. Ate, totoong gusto kita. Hindi ako nag-aalala na may dinadala kang anak ng iba. Hayaan mo akong mag-alaga sa'yo. Pwede ba? Kuya, ikaw ay magpakailanman na aking kapamilya at ang pinakamabuti kong kuya. Ang ama ng batang iyon ay si Fu Tingchen. Tama ba? Paano mo nalaman? Paano mo nalaman? Junior. Ganyan ka pa rin, tulad nung bata ka. Hindi ka marunong magsinungaling. Ang iniisip mo. Nakikita sa mukha mo. Senior, kasalanan ko ito. Alam kong may asawa siya. Kaya, hindi ako dapat maging third party. Nasisira sa pamilya niya. Senior, pwede mo ba itong itago para sa akin? Sige. Pangako ng senior sa'yo. Tama ang sinabi niya. Ang dinadal ko, anak niya, pwede ba akong umalis na? Pagkatapos ng gabing ito, Li Chen. Ang lalaki mo, akin na. Kapag nagbuntis ako ang legal na, Mrs. Fu. Lasing ako. Hindi patay. Ting Chen. Gawin mo ako ulit, tulad noong gabing iyon. Nakakadiri ka. Ting Chen. Mahal na mahal kita. Pagkatapos ng gabing iyon, nangako ako sa sarili ko, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Bitawan mo ako. Ting Chen. Mula nung gabing iyon, hindi mo na ako hinawakan. Ngayong gabi, tayo. Zhang Jiao. Buntis ka nga ba talaga? Siyempre, buntis ako. Kung gusto mong ipanganak ang bata, bibigyan kita ng sapat na sustento. Kung gusto mong ipa-abort, bibigyan kita ng 10 milyon bilang bayad pinsala. Ting Chen. Ayaw mo na ba sa akin at sa ating magiging anak? Hindi magiging masaya ang buhay na kasama ang taong hindi mo mahal. Hindi magiging masaya, Zhang Jiao. Maghiwalay na tayo ng maayos. Ang taong mahal mo, si Li Chen, di ba? Bakit? Kahit nagdadalang tao ako sa iyo, ayaw mo pa rin sa akin. Samantalang si Li Chen, nagdadalang tao siya sa anak ng iba. Nasa isip mo pa rin siya. Bakit? Tumampas ka na. Hindi mo dapat tinatanong ang mga bagay na yan. Hindi ko hahayaang magkatuluyan kayo. Kung sasaktan mo siya, papatayin kita. Pagkatapos ng trabaho, ayokong makita ka ulit sa bahay ko. Li Chen. Kung hindi ko makukuha, hindi mo rin makukuha. Ang maruming bagay na naging kabit ka at nabuntis pa, kumalat na sa buong kumpanya. May mukha ka pang pumasok dito. Hindi naman nag-aral. Siyempre, walang hiya na yan. Kung sino ang maraming pera, siya ang pupuntahan sa kama. Heto. Dahil lang marunong ka ng konting mahika. Inaapi mo na kami. Masamang babae na magulong ang buhay. Para magtrabaho ka ba rito? Para sa boss mo yan, no? Babaeng alam na may asawa, kabit pa rin. Tumigil ka. Ikaw, sumunod ka sa akin. Ako. Hoy, ma'am po. Si Li Chen, magulong buhay pribado niya. Ngayon, na-offend niya ang kliyente. Siguradong tatanggalin yan. Narinig niya yung chismis. Sa opisina, tinawag ako para sa termination.
Ano na hinihintay mo? Upo ka. Ha? Upo. Buntis ka na, huwag kang magsapatos na may takong. Madaling madulas. Wag na po, Boss Few. Ang mahal naman tignan ng sapatos na to. Regulasyon ng kumpanya to. Kung wala siyang asawa, baka maging mabuting ama siya. Ano na iniisip mo? Boss Few, may gagawin pa po ako. Uuna na po ako. Dapat noon pa sinabihan siya. Si Liuan Bai, walang sasakyan, walang bahay, at walang trabaho. Hindi dapat pakasalan. Ngayon, tingnan mo, nagtatrabaho ng malaki ang tiyan, namamalengke, nagluluto pa. Karapat dapat yan. Boss, personal na usapan na yan ng mag-asawa. Ayoko nang pakialaman yan. Hoy, sundan mo ng mabuti, huwag mong mawala. Ang ganda naman ng bestidang ito. Alisin mo ang marumi mong kamay dyan. Imported na damit pambata ito. 20,000 piso ang isa nito. Kahit magbenta ka ng katawan mo, hindi mo mababayaran to. Naghugas na ako ng kamay. Nalinis na, pero hindi mahuhugasan ang amoy pobre mo. Mga tulad mong plain housewife. Sa mga mumurahing tiyang lang ang bagay. Umalis ka nga. Humihingi ako ng tawad. Akala mo ba ikaw ang pinakamayaman sa Jiangcheng? Pumalis ka na ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng gwardya. Huling beses ko nasasabihin. Humingi ka ng tawad. Gwardya, palayasin nyo nga ang 2 pulubing to. Anong nangyayari? Manager, sila po yun. Walang malay mong gago. Si Boss Tuto, tanggal ka na. Boss po, nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Umalis ka na, huwag mong istorbohin ang pamimili ni Boss Po. Boss Po, ano pong ginagawa ninyo rito ngayon? Yung ito, at yung yon, huwag na. Ang lahat ng iba, ibalot mo. I deliver sa bahay ni Emily. Sige po, Boss Po. Boss, napakamahal ng mga damit na ito. Hindi sulit. Sa tingin ko, ang anak mo, karapat dapat sa lahat ng magagandang bagay sa mundo. Tara na. Dadalhin kita para bumili ng ilang bagong damit. Buntis ka na, kaya dapat mas mabait ka sa sarili mo. Ang damit ng asawa ko. Huwag mo ng problemayan ng pagbili. Ginoong Few, mauna na ako. Ginoong Fu, ipapadala pa ba ang damit ibinibining Lee? Siyempre, ipadala. Senior, huwag kang mag-alala sa akin. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Kahit hindi ako ang tunay na ama ng bata, ninong naman ako niya. Ang pag-aalaga sa inyong mag-ina, dapat lang. Napakaganda, yun pala, hindi siya ang ama ng bata. Senior, ang buhay mo, huwag mong hayaang mabigatan dahil sa akin. Senior, mauna na ako. Ang buntis, hindi dapat sumakay ng electric scooter. Sumama ka sa akin. Ginoong Few, ngayong araw, may masayang pangyayari ba sa iyo? Napakalaking masayang pangyayari. Ang pagbubuntis ng misis ay talagang masayang pangyayari. Likyan-kyan, gusto kong maging ama ng anak mo. Binabati kita, Ginoong Fu, sa pagiging ama. Likyan-kyan. Nabaliw ka ba sa tuwa? Magsalita ka.
Boss Few, buntis ang asawa mo. Nandito ka pa rin para mang-aliw ng iba. Alam ba ng asawa mo? Kami niya, hindi ganoon ang relasyon namin. Noong gabing iyon, lasing kami. Lasing, pwede na yon para hindi panagutan? Bastos, Sa totoo lang, siya ay akin. Boss Fu, nahimatay ang misis dahil sa sakit ng tiyan. Kung nahimatay, dalhin sa ospital. Hindi naman ako doktor. bastos. Ting Chen. Ang plano ko talaga ay mag-empake at umalis. Hindi ko inakala na dahil sa labis na kalungkutan, muntik na kung hindi may pagtanggol ang ating anak. Ting Chen. Kahit hindi mo ako gusto, maaari bang, dahil sa bata, hayaan mo akong magpagaling dito. Huwag mo akong paalisin. Kung may sakit ka, magpagamot ka. Dalhin mo siya sa ospital. Opo, Huwag. sandali. Anong ginagawa mo rito? Pamangkin, ganyan ka ba makipag-usap sa iyong tiyuhin? Maaga namatay ang mga magulang mo, pero ako, ang iyong tiyuhin, ang nagpalaki sa iyo ng mag-isa. Ano, sayang lang ang pagpapalaki ko sa iyo? Ilang beses mo kung hindi pinatay. Nakakalungkot, di ba? Ang pamilya ko ay may kaunting supling. Maaari kang maging walang puso at walang konsiderasyon. Pero ako, bilang, hindi ko maaaring hayaan ang supling ng pamilya po na magiging palaboy. Kailangan pang umasa sa anak sa tiyan. Kung gusto mo ng sustento, lumayo ka sa kanya. Ang masamang espiritu sa bahay ni Fu Tingchen. Ikaw ang may kagagawan. Noon, naisip ko, maghanap lang ng isang bride para sa seremonya, upang mapakitunguhan ng mga shareholder. Pero sino ang nakaalam? May lumitaw na Diyosa sa kalagitnaan, na siyang Samira ng aking plano. Kung ibubunyag ko ang ginawa ng matanda sa Fu Tingchen, tiyak na tatanggapin niya ulit ako. Ginang Zhang. Bakit ka nagmamadaling umalis? Para ibunyag ako? Hindi naman. Ginang Zhang. Base sa alam ko, ang bride sa seremonya ng gabing iyon. Hindi ikaw. Ako ang babaeng ikinasal para pampaswerte noong gabing iyon. Ikaw, isang hamak na buhay. At nangangarap ang magpanggap bilang Diyosa ng Kalangitan? Ang kapalaran ng Diyosa ng Kalangitan at ng Dragon King ay magkadugtong. Hindi mapigilan na maakit sa isa't isa. Binibining Zhang. Mukhang sa buong buhay mo, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na maging asawa ng presidente. Hindi ako naniniwala sa kapalaran. Sa sarili ko lang ako naniniwala. Kapag naupo na ako bilang presidente ng Fu Corporation, lahat ng gusto mo, makakamit mo. Ting Chen. Huling beses na ito na magluluto ako para sa'yo. Sasamahan mo ba akong kumain? Ang sustento para sa bata ay remit ko ng regular sa card mo. Tungkol naman sa iba, huwag kang mangarap. Ting Chen. Pumapayag ako sa pakikipagtulungan. Gusto ko ang posisyon bilang asawa ng presidente. Sige. Ang galing. Ang bote ng gamot na ito. Kayang pigilin ang kapangyarihan ng Diyos sa Ju Chen Xuano ni Li Chen. Humanap ka ng pagkakataon para mapainom mo siya. Pagdating ng panahon, mag-iisa at walang tutulong si Fu Tingchen. Tiyak na mamamatay. Siyen.
Magpapakasal na ang misis dahil buntis siya. Malapit ka ng paalisan ng misis. Kabit ka na nga lang. Hindi ka ba natatakot na pag pinanganak ang bata, tatawagin siyang anak sa labas? Sustentado naman ni Manager Fu. Siguro masaya maging anak sa labas. Fu Tingchen, huwag ka nang muling magpakita sa buhay ko. Li Qianqian, hindi. Anong nangyari? Qianqian. Anong nangyari sa'yo? Ate, uuwi na ako sa Langlang Mountain. Anak, talagang aalis ka na. Nag-resign na ako. Anak, ito si ate. Binili niya ang gamot para sa pagbubuntis mo. Inumin mo ito ng regular. Makakatulong ito sa sanggol. Naway magkaroon ka ng ligtas na paglalakbay, ate. Salamat, ate. Mababait pa rin ang mga tao sa Langlang Mountain. Uminom ka muna ng isa. Li Chen. Gagawin kitang mas masahol pa sa pagkamatay. Isa pa nga. Boss po, hindi na po kayo dapat uminom. Baka pwede akong kausapin si MS Lee para magpaliwanag. Bakit ayaw niyang maging ama ako ng bata? Mas masahol pa ba ako sa mangkukulam na yon? Ha? Hindi pa ako nakakita ng katulad ninyo. Nagmamadaling maging tatay. Ako ang magiging ama ng batang yan. Yan. Ang tigas talaga ng ulo. Ano ba to? Ang tiyan ko, ang tagal ng sumasakit. Hoy, Hoy, MS Lee. May nangyari kay Boss Fu. ano? May nangyari. Hoy, Dezeng. Alam ko na, dadalhin ko na ngayon si Fu Tingchen sa'yo. MS Lee. Nasaan si Boss Few? Nasa kwarto po. CJ. Fu Tingchen, Ma'am, bakit po kayo nandito? umalis ka. Kailangan kong makita si Fu Tingchen. Senior sister. Ikaw, kailan ka pa naging asawa ni Boss Few? MS Lee, kilala po ninyo si Mrs. Fu? Junior, makinig ka sa akin. Senior, kailan ka naging asawa ni Fu Tingchen? Umuwi ka muna, Junior. Mamaya na lang tayo mag-usap. Ako. Ang aking jade pendant. Bakit nasa iyo? Magsalita ka. Sige, kung ayaw mong magsalita, kay Fu Tingchen na lang ako magtatanong. Oo. Ako ang pumalit sa iyo. Nangunguna ka sa akin mula pagkabata. Sa itsura, sa kakayahan, sa ugali. Wala akong katulad mo. Junior, pabayaan mo na ako ngayon. Pwede ba? Kaya pala, mula nang mawala ang aking jade pendant, nagsimula ka nang hindi umuwi sa gabi. Kaya pala sa opisina, Umiiwas ka sa akin. kaya pala gusto mong ipagtagpo ako at si kuya. Nene. Dahil magkaklase tayo noon. Pabayaan mo na ako ngayon.
Pwede ba? Pero, buntis na ako sa kanya. Buntis din ako. Si Fu Tingchen ang ama. Shooting Shen. Ang galing-galing mo talaga. Li Qianqian. Kung may nag-aalaga na sa'yo, aalis na muna ako. Tingchen, pakinggan mo muna ako. Li Qianqian, huminto ka. Nakilala ako ni Li Chen. Wala na. Tapos na ang lahat. Huwag kang magpanik. Sundin mo lang ako. Tumigil. Li Qianqian. Anak. Tingchen. Sagipin mo ang anak ko. Patayin ng Li Chen at Fu Tingchen. Ang posisyon ng presidente na gusto mo. Ang kayamanan at karangyaan na gusto mo. Lahat ay ibibigay ko sa iyo. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapahamak sa inyong mag-ina. Fu Tingchen. Sa totoo lang, ang dinadalang tao ko ay ikaw. Mag-ina. Ano ang nangyari? Ano ba yan? Fu Tingchen. Huwag kang umiyak. Wala akong problema. Fu Tingchen. Huwag kang. Nagdadalang tao ako ng anak mo. Fu Tingchen. Tulong. Mabilis, tulong. Fu Tingchen. Okay ang bata. Nag-inom ng pamparegla, pero ligtas pa rin kayong mag-ina. Isang himala talaga sa medisina. Doktor, nasaan si Fu Tingchen? Samahan kita. CJ. Ginawa na namin ang lahat. Ipagpaumanhin mo. Hindi pwedeng mangyari yon, Dok. Nagsisinungaling ka ba sa akin? Hindi gagawin ni Fu Tingchen yon. Fu Tingchen, gumising ka. Kung mamatay ka, paano na kami ng anak mo? Namatay na ba sa wakas? Sa wakas, akin na ang kumpanyang Fu. Hoy, ipagbigay alam agad. Tumawag ng pagpupulong ng mga shareholder. Li Chen, magtiis kang mabuhay ng mag-isa. Habang buhay, wala nang makakaagaw sa posisyon ko bilang First Lady ng kumpanya. Fu Tingchen. Huwag kang mamatay, huwag. Buntis ako sa anak mo. Sabi mo buntis ka sa akin. Gising ka na. Kilala mo ba ito? Hindi ba ito ang jade pendant ni Zhang Jiao? Bakit meron ka rin? Ninakaw niya ang jade pendant ko. At siya ang pumalit sa akin para makasama ka. Kaya, ang bride noong gabing iyon, ikaw pala talaga. Ikaw pala ang nasa likod ng lahat. Sandali. Fu Tingchen, tanong ko sa'yo. Yung bata sa sinapupunan ni Zhang Jiao, ano ba talaga ang nangyari? Sinusumpa ko. Hindi ko siya kailanman hinawakan. Walang kinalaman sa akin ang pagbubuntis niya.
Kakaiba naman yan. May malakas na backer siya sa likod niya, at malalim ang kanyang impluensya. Boss Fu, tinipon ng tiyuhin mo ang board of directors. Sabi niya patay ka na. Gusto niyang kunin ng Fu Corporation. Ang malakas na backer pala ay ang tiyuhin ko. Ano? Hindi pwede ngayong pagkakataong ito. Sisiguraduhin kong mapapagalitan silang mabuti. Huwag kang mag-alala. May plano ako at mahuhuli silang lahat. Boss Fu, ang saklap ng pagkamatay mo. Bakit bigla ka na lang namatay? Hindi ba pwedeng umiyak ka ng seryoso? Boss Fu, bakit napakabata mo pa? Ate, dumating ka na rin. Patay na si Fu Tingchen. Ako. Ang tunay na panalo. Ang tunay na panalo, hindi ba dapat ako? Dahil ang dinadala ko sa tiyan ay anak ni Fu Tingchen. Ano? Nabubuhay pa ang anak mo. Ginaya mo ako, pinalitan mo ako. Lumapit kay Fu Tingchen. Pinatay mo si Fu Tingchen. At gusto mo pang mawalan ako ng bata. Ang puso mo, napakasama. Dahil si Fu Tingchen ay dapat mamatay. Kahit isang daliri niya, ay hindi niya ako ginagalaw. Sa halip, sa iyo na, babae na nagdadalang tao, patuloy na naghabol. Ngayon, siya ay patay na. Si Fu Dezeng ay nakaupo na. Ako pa rin ang asawa ng presidente. Ang anak sa aking tiyan ay tagapagmana ng Fu Group. Kaya, ikaw at siya ay nagtulungan na pumatay sa Fu Tingchen. Si Fu Tingchen ay iyong pamangkin. Paano mo nagawa yun? Ang Fu Group, dapat talaga ito ay akin. Dahil sa matanda na pabor sa bunso, ipasasama ni Fu Tingchen. Ako ang pumatay sa kanya. Ito lang ay pagbabalik sa tunay na may-ari. Para sa iyo. Sa halip na isipin ng Fu Tingchen. Mas mabuti. Sumama sa akin. Dezen. Hindi dapat siya palampasin ng ganito. Siya ay magdadala ng anak na walang ama. Magpapanggap sa lahat. Mas mabuti itong alisin. Para walang problema sa hinaharap. Oo. Chen. Tignan ko kung sino ang gagalaw sa kanya. Sino nang may lakas ng loob na galawin siya? Ikaw. Buhay ka pa pala? Kung hindi ako magpapanggap na patay, paano ko kayo maluloko para sabihin ang totoo? Niloko mo ako. Kung may sasabihin ka, sa pulis ka magsalita. Dezeng. Ikaw ang nag-utos sa akin. Mabuting pamangkin, ako ang tiyuhin mo. Lahat ng ito ay gawa ni Zhang Zhaojiao. Wala akong kinalaman. Ano? Ikaw talaga ang may gawa. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa? Hindi ka pa alis? Junior sister, iligtas mo ako. Iligtas mo ako at ang anak ko. Patawarin mo na ako. Gagawin ko ang lahat para sa iyo. Tanungin mo na lang ang lalaki mo. Hindi ba't siya ang pinagkakatiwalaan mo? Junior sister, nagkamali ako. Kung ganoon, sa master ka magtanong. Master, nabusog ka na ba sa mga handog? Nakikita mo ako? Tingnan mo itong batang matalino. Ang invisibility spell ng master na ito. Hindi talaga makakalimutan sa'yo. Hay nako. Ang kulit mo talaga. Guro, hindi mo man lang itinago ang iyong lakas. Kung hindi ko pa ito napansin, karapat-dapat pa ba akong maging estudyante mo? Guro, tulungan niyo po ako. Patawarin niyo po ako. Ikaw rin ay naging paborito kong estudyante. Bakit nang ikaw ay bumaba sa bundok? Nagbago ka na? Hindi nagbabago ang tao. Ang makulay na mundo sa ibaba ng bundok, ang siyang nagpapalabas ng kasakiman ng tao. Ngayon, ikaw ay naging tuso at masama. Ngayong araw, bilang iyong guro, babawiin ko ang lahat ng iyong kapangyarihan.
Guro. Guro, tinanggal nga. Mag-post ka nga. Hala. Nawala na ng kapangyarihan. Nakakapag-ingay ka pa rin ng ganyan. Ay nako, hindi pa rin nagbago ang ugali. Hindi pa rin nagbago ang ugali. Aray. Ang taong ito ay may taglay na dragon energy. Isa siyang bihirang-bihira. Henyo sa pag-aaral ng daan. Halika na, bilis, sumama ka sa akin pabalik sa Langlang Mountain. Ayoko.